We are going to continue our series on The Bible Explains, part 256. And today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, part 35. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have found us in your house today. And this is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is so much rejoicing in your house today. Thank you so very much also for the beautiful people who are joining us online. We commit to you this time, even this learning time, as we always pray, and even as we always do everything that will be said and done today. All by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Praise God. Praise God. We're done discussing the Old Testament Bible characters. And today, we're going to start the characters in the New Testament. Today, we're going to talk about Zechariah, not the prophet of the Old Testament. We already discussed Zechariah, the prophet, not one of the minor prophets of the Old Testament. We're done with that. Na-discuss na po natin ang mga propeta ng lumang tipan, the major prophets as well as the 12 minor prophets. Today we're going to talk about Zechariah, the faithful priest, the husband of Elizabeth, whom God used to parent John the Baptist, the forerunner who prepared the way for Jesus the Messiah, Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah. His story reminds us that God still working even in seasons of silence and delay. Having said this, allow me to share with you today two things that happen when grace moves you from silence to praise. From the story of Zechariah, the priest, the husband of Elizabeth, the father of John the Baptist. Number one, grace moves you from disappointment to divine fulfillment. Again, grace moves you from disappointment to divine fulfillment. Sa wikang Pilipino, inaakay ka ng biyaya mula sa kabiguan tungo sa katuparan ng kanyang layunin. Zechariah faithfully served the Lord as a priest while carrying years of unanswered prayers and the pain of Elizabeth's barrenness. Si Zechariah at si Elizabeth ay mag-asawa. Parehas po silang may edad na. And si Elizabeth ay barren. Siya po'y baog. Matagal na panahon na po silang nagdadasal na magkaroon po sila ng anak. In Luke chapter 1, the angel Gabriel announced that Elizabeth would bear a son who would prepare the way for the Messiah, Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah.
Though Zechariah struggled to believe because of their age, grace still fulfilled God's promise. Dumating ang tamang panahon, tinupad ng Diyos ang pangako na si Elizabeth ay magdadalang tao at magsisilang ng sanggol na lalaki. Ang pangalan ay John. Dumating ang tamang panahon. Pero bago dumating ang tamang panahon, may panahon ng katahimikan, may panahon ng paghihintay. Tulad din sa mga nangyayari sa buhay natin. May panahon na tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Pero wag nating kalimutan, meron ding panahon na pinaghintay tayo ng Panginoon. This reveals an important truth. And here's the truth we can discover from the story of Zechariah. Grace is not limited by human weakness, delay, or impossibility. Grace works beyond natural limitations and fulfills God's purpose in His appointed time. Tandaan, sa kanyang kapanahunan. Hindi sa ating kapanahunan. Hindi sa panahon natin na nagmamadali at inip, nais nating mangyari na agad. Pero ang Diyos ay mayroong panahon sa lahat ng bagay. Can you say amen? For years, Zechariah's season appeared unfruitful, but heaven was already preparing the next season. What seemed like delay was actually divine preparation. Di natin arok ang isip ng Diyos. Umupo man ang Diyos sa tabi natin at magpaliwanag, di rin natin mauunawaan. Kailangan nating magtiwala sa tamang panahon na itinakda ng Diyos. Laging ilagay sa isip, may panahon sa lahat ng bagay. Can you say amen? God was not rejecting Zechariah. He was positioning him for a greater purpose connected to the coming of Christ. Of course, referring to the first coming. Ang pagdating ng Mesiyas. Na bago dumating ang Mesiyas, mayroon pong maghahanda ng kanyang daraanan. The forerunner. The man who will prepare the way of the Lord. And that man was John the Baptist. And John the Baptist was born at the right time. Can you say amen? Amen. This is one of the consistent patterns we see throughout the scripture. God often prepares His greatest purpose in hidden season of waiting. Pinaghihintay tayo ng Panginoon. Tandaan po natin ito. Kapag pinaghintay ka ng Panginoon, maganda ang pagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Give Him praise if you believe that. Amen. Kapag pinaghintay ka niya at dumating ang tamang panahon, maganda ang kanyang inilaan para sa iyo. May plano ang Diyos at maganda ang kanyang plano para sa iyo. I know the plans I have for you, declares the Lord. Not to harm you, not to hurt you, but to give you hope and a future. And if you believe that, say amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Admittedly, we have a natural problem with waiting. Aminin po natin. Talagang may problema tayo sa paghihintay.
dahil naging mainipin ang mga tao sa panahon ngayon. Bakit naman hindi? Kasi sinanay tayo ng teknolohiya ng lahat ay mabilis. Sa modernong mundo, mabilis ang lahat ng bagay. Kaya pagka mga bagay-bagay na nangyayari sa atin at tila nababagalan tayo, naiinip tayo. Naranasan nyo ba minsan na nagdadrive kayo, kagi-green pa lang nung traffic light, bumubusina na nasa likod nyo? At minsan nasasabi mo tuloy, paliparin mo! Siyempre, sa isip mo na lang. Dahil ayaw mo naman ng road rage. Ayaw mo namang makipag-away at baka ma-video ka pa at ma-post, ma-trending pa. Nako, si pastor nakipag-away sa kalsada. Nako, yung aming elder nakipag-away sa kalsada. Siyempre, hindi mo gusto yon, kaya sa isip mo na lang sinasabi mo. Pero kung minsan, nasasabi mo rin, pero sarado ang bintana. At ang nakakarinig ay yung asawa mo lang. Kasi naiinip nga tayo. Mga kapatid, merong pangako ang Panginoon sa mga naghihintay. Isaiah chapter 40 verse 31. And I want you to memorize this and make this one of your favorite Bible verses. Please make this one of your favorite Bible verses. Isaiah chapter 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ang naghihintay sa Panginoon, magpapanibago ng lakas at sigla. Sila'y lilipad tulad ng agila. Sila'y tatakbo, hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi mahahapo. Kanino ibinigay ang pangako na ito? Sa mga naghihintay. Kaya sulit ang maghintay sa magandang kalooban ng ating Panginoon. Come on, give Him praise. If you believe that, clap your hands to the Lord. Amen. Are you willing to wait? Wait lang, kapatid. Maganda ang inihahanda ng Panginoon para sa iyo. Can you say amen? Napakaraming example sa Bible. I can give you many examples, pero let me just give you at least 3 examples that I am thinking right now. Ang isa sa mga pinakamagandang halimbawa po ay si Abraham at si Sarah. Sila po ay naghintay 25 years bago dumating si Isaac sa buhay po nila. Isaac means laughter. Yun ang meaning ng pangalang Isaac, laughter. Na kung minsan you have to wait until your laughter comes to your life. Maaring hindi po anak para sa iyong hinihintay mo. Pwedeng visa, pwedeng trabaho, pwedeng asawa, pwedeng promotion, pwedeng breakthrough. Pinaghihintay ka ng Panginoon at kapag dumating, ikaw na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Palakpakan si Lord. You are happy. Shout amen. Nang ibigay ng Panginoon ng pangako kay Abraham na magkakaroon po siya ng anak, Abraham was 75 years old according to Genesis 12. Nang dumating si Isaac sa mag-asawang Abraham and Sarah,
Si Abraham po ay 100 years old na. Ang kanyang asawa ay 90 years old. Sabi po ng Genesis chapter 21. So merong 25 years in the waiting. Kaya bawal mainip. Sabihin sa katabi, bawal mainip. Na kung wala kang katabi, sabihin mo na lang sa sarili mo, hindi ako naiinip. Palakpakan si Lord. Praise God. Bago ipinanganak si Isaac, 1 year before Isaac was born to this couple, look at the verse. Genesis chapter 18 verse 14. Is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. The angel of the Lord was talking to Abraham. I will return to you when? At the appointed time. Ang Diyos ang nagtatakda ng panahon, hindi ikaw. Ang Lord ang may hawak ng beat, hindi ikaw. Siya po ang kumukumpas. Siyang nagsasabi kung kailan. Kailangan lang nating magtiwala sa karunungan ng Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos. Meron siyang tamang panahon sa lahat ng bagay. Can you say amen? Ang nangyari kay Abraham at kay Sarah ay totoo. Ganon din ang nangyari kay Isaac at kay Rebecca. Ang mag-asawa po na ito ay naghintay ng 20 years bago ipinanganak ang kambal na si Esau at si Jacob. Isaac was 40 years old when he got married. 40 anyos na po si Isaac nung mag-asawa. And Isaac was 60 years old when the twins Esau and Jacob were born. Sabi po ng Genesis chapter 25. Ibig sabihin, mayroon pong panahon ng paghihintay. Ano po yun? Season of silence. And sometimes, if you cannot handle it properly, it could be season of disappointment. Na di-disappoint ka. Na panghihinaan ka ng loob, nangihina, nang lulumo, at parang feeling mo, bigo. Bigo ang love life, bigo ang marriage, bigo ang business, bigo ang profession, walang promotion, etc. At doon sa ilang mga pastor na maring nanonood sa broadcast na ito, na panghihinaan ka ng loob, dahil matagal ka nang nagpapastor, pero wala kang masyadong nakikitang evident results. Baka ikaw ay nasa waiting season. Kailangan lang maghintay. Huwag masiraan ng loob. Sapagkat ang nakikita nyo po sa ministry ng TLC at maging ng EMI ay hindi po nangyari ng isang magdamag. I started pastoring a church when I was 18 years old. And I am nearly 60 years old. 42 years na po ako na nagtuturo, nangangaral, naglilingkod. Kaya nakikita po natin ang ministry ng influence from Luzon, Visayas, and Mindanao. Overseeing over 2,000 pastors, and EMI is connected to over 500 churches nationally, buong Pilipinas, and many countries of the world out there. Hindi po yan nangyari na isang magdamag. At aaminin ko sa inyong harapan na may mga panahon din na parang disappointed ka. Walang masyadong nangyayari, pagod na pagod ka. Parang hindi dumadami ang tao. Parang walang suporta. Parang walang progress. Pero kailangan mo lang maghintay sapagkat may tamang panahon sa lahat ng bagay.
Shout amen. Sinasabi ko ito dahil hindi naman po lahat ang hinihintay ay anak. Iba-ibang hinihintay nyo. Ang ibang hinihintay nyo ay asawa. Ang ibang hinihintay ninyo ay magkabalikan kayo uli ng inyong asawa para makanta mo na together again. Hindi ko alam kung anong hinihintay ninyo. Pero ang iba sa inyo naghihintay na tubuan ng ngipin. Ang iba ay naghihintay tubuan ng buhok. Hindi ko alam kung anong hinihintay ninyo. Pero it is always worth the wait. Dahil kapag dumating na ang hinihintay ninyo, ikaw na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. At may balita ako sa iyo, gusto ng Diyos, masaya ka! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Shout amen. Iba-ibang hinihintay. Pero kailangan maghintay. Dahil meron pong season of waiting. Meron pong sowing season. Meron pong harvest season. And the season in between is what you call the waiting season. Dito maraming nasisiraan ng loob. Ang iba'y nasisiraan ng bait. Sapagkat hindi nila kayang maghintay. Hintay-hintay lang at laging kausapin ang sarili sa harap ng salamin. Bawal mainip. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal mainip. Sabihin mo rin sa sarili mo, hindi ako naiinip. Taas ang kamay ng naiinip. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Totoo kay Abraham at Sarah, totoo kay Isaac at Rebecca, totoo rin kay Hannah. Hannah carried years of barrenness and sorrow before Samuel was born. 1 Samuel chapter 1. Ang asawa po ni Hannah ay si Elkanah. Baog itong si Hannah. Taon-taon pumupunta po siya sa templo para manalangin. Narinig po siya ni Priest Eli. At isang araw, napagkamalan ni Priest Eli na itong si Hannah ay lasing. Nakainom ng syoktong. Dahil bumubuka ang bibig, pero hindi naman naririnig ni Priest Eli kung ano ang sinasabi. At sinabi niya, sabi ni Priest Eli, umuwi ka na at anuman ang hiniling mo sa Panginoon, ibinigay na sa iyo ng Panginoon. And rightfully so, natapos ang matagal na paghihintay ni Hannah. Sabi ng mga scholar, nasa pagitan ng 10 to 15 years ang paghihintay. Bagaman hindi po na-mention, pero yun po ang estimate ng mga scholar, 10 to 15 years naghintay ito pong si Hannah bago dumating si Samuel, si baby Sam, dumating na later on naging prophet, naging priest, at naging judge. And it's always worth the wait. Can you say amen? Tagal mo naghintay, pero ang laking kagalakan, yung baby na hinintay mo ay naglingkod sa Panginoon. Kaya si Hannah ang pinakamasayang nanay sa buong mundo. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 reminds us, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. Can you say amen? In the same way, Zacharias' waiting was not meaningless.
Heaven was preparing the forerunner of Christ. The silence was not abandonment, it was preparation for divine fulfillment. Kapag pinaghihintay ka, hindi sayang ang mga panahon ng paghihintay. Dahil ikaw mismo inihahanda ng Panginoon, ang mga pangyayari inihahanda ng Panginoon, ang mga tao sa iyong paligid ay inihahanda ng Panginoon, ang probisyon ay inihahanda ng Panginoon dahil may tamang panahon sa lahat ng pagkakataon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Even Jesus himself experienced what appeared to be delay. Before Lazarus was resurrected, Jesus intentionally waited 2 more days before going to Bethany. Nabalitaan na ni Jesus na si Lazarus ay may malubhang sakit. Sa halip na pumunta agad po siya sa Bethany, dahil kaibigan niya si Lazaro at kaibigan niya ang magkakapatid na Maria, Marta at Lazaro. Naghintay pa po siya ng 2 araw. Kaya by the time na dumating si Jesus sa Bethany, 4 na araw na pong patay itong si Lazarus. To Martha and Mary, it looked too late. Pumunta ka, pero late ka. Kaya nga, may sentimiento si Martha, di ba? Sabi niya, kung nandito lang kayo, kung kailan kailangan namin kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Yun ang sabi ni Martha. Kaya nung dumating si Jesus sa Bethany, si Martha lang ang sumalubong. Si Maria ay naiwan sa loob ng bahay. Umiiyak dahil sa pagpanaw ni Lazarus. Para sa magkapatid, too late. But the delay was preparing a greater revelation of God's power and glory. What looked like disappointment became a powerful testimony of His resurrection power. Hindi alam ni Martha, hindi alam ni Maria what was in the mind of Jesus. Hindi ba't ganyan din sa atin? Di naman natin alam kung anong nasa isip ng Diyos. Di natin alam kung anong balak ng Diyos, kung anong plano ng Diyos. Ba't niya pinayagan na hindi mag-consummate ang kontrata? Halos magkapirmahan na kami. Tapos biglang hindi natuloy. Something went wrong. Bakit? I don't know. Who knows? For the meantime, nobody knows. Pero kayo makakapagpatotoo na may mga panahon sa buhay niyo, later on, naintindihan mo. After 2 years, after 5 years, mabuti na lang. Hindi ko na pangasawa yung demonyo na yan. Dahil pala, merong hindi magandang mga mangyayari. Then you realize, pero nung una, masamang-masama ang loob mo. Ayaw mo nang magsimba. Ayaw mo nang maglingkod. Nag-absent ka na. Dahil yun lang ang kaisa-isang lalaki nagkagusto sa iyo. Tapos hindi pa nagtuloy. And you were so hurt inside. And then you know later on, it's not even worth of your love. Hindi pala siya karapat-dapat para sa iyo. Dahil may inilaan ng Panginoon na the best para sa iyo. If you believe that, shout amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Amen. John 11:40. This is what Jesus said to Martha. Then Jesus said, did I not tell you, if you believe, you will see
the glory of God. Did I not tell you, Martha? If you believe, you will see the glory of God. What you will see? The glory of God if you believe. My question is, do you believe? Come on, do you believe? How many believers we have today? Come on, raise your hand and say, I believe. Come on, say it, I believe. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Let me ask you this question. Do you really believe that God loves you? Kung talagang naniniwala kang mahal ka ng Diyos, may plano siya sa iyo. Kung naibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, hindi niya kayang ibigay para sa iyo ang pinakamagandang plano na mayroon siya para sa iyo. Meron po talagang pinlanong makapag-asawa. At meron talagang pinlanong hindi makapag-asawa. Hindi dahil po ayaw ng Diyos na siya'y sumaya. Kasi may maling kaisipan ang mundo. Kailangan mo raw mag-asawa para sumaya. Gayong alam ko na may mga may asawang hindi masaya. Dahil ang totoo, hindi mo kailangang mag-asawa para sumaya. Hindi rin naman masamang magpasyang mag-asawa, lalo na kung nasa wastong gulang ka na. It is a personal choice and a personal decision, and that is perfectly fine. Pero yung linya na you complete me, feeling mo nung hindi pa dumarating siya, ikaw ay incomplete. Nang dumating na siya, you complete me. That is biblically wrong. Dahil sabi sa Colossians chapter 2 verse 10, in Christ we are complete. Ang nag-complete sa atin ay si Jesus. Kaya kahit wala ka pang asawa, pag na kay Jesus ka, kompleto ka na. Ang saya mo ay kompleto na. Shout amen. Pero kung sakali, loobin ng Diyos na dumating ang panahon na ikaw ay mag-asawa, and that is God's plan for you. And we are happy for you. Pero kung sakali, hindi dumating yan, hindi ka deprived. Sakali hindi kayo magkaroon ng anak, hindi ka deprived. Naniniwala tayo sa milagro, nagdideklara tayo ng milagro. Pero kung hindi po yan dumating sa buhay na ito, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Sasambahin ko pa rin ang Panginoon. Mamahalin ko pa rin ang Panginoon. Shout amen! Malakas na palakpak para kay Lord. Praise God. Praise God. This reveals that God's delays are never random. Grace is always working toward a greater purpose. Grace is always working, not sometimes, not many times. Always working toward a greater purpose. God is a God of purpose, and He has a purpose and plan for your life. Do you believe that? Lagi mo i-remind sa iyong sarili, may plano ang Diyos sa buhay ko. At walang duplication ng plan. That's why you don't compare your life to other people. Bakit siya? Bakit siya? Bakit siya? Naalala niyo yung kasabihan ng mga Tagalog, ang kay Juan? Kay Juan. Ang kay Pedro? Kay Pedro. Hindi pwedeng i-duplicate, hindi pwedeng i-photocopy ang plano ng Diyos sa isang tao para sa iyo. Unique ang plano ng Diyos sa iyo. Unique. Talagang iginuhit ng Lord ang plano na yan para sa iyo. Paano mo nalamang unique? Walang tao sa buong mundo na parehas ng fingerprints. Wala po. Lahat ng tao sa buong mundo, iba-iba ang fingerprints. Nakita niyo po ang genius na Diyos? Genius God, napakarunong, hindi naubusan ng Diyos ng design.
Bilyong tao ang nabubuhay. Hindi pa po kasama yung mga namatay na. Yung mga namatay na at yung mga buhay pa, walang parehas ng fingerprints. Magkakaiba. So kung iba ang fingerprint mo sa fingerprint ng iba, ibig sabihin, unique ka. Pero pagka tinignan nyo po, parang pare-pares lang sa unang tingin. Pero pagka sinuri na po yan sa laboratorio, at kayo po ay pumunta na sa NBI, o kaya ay FBI sa Amerika, o anumang katulad na ahensya, magulat ka. Ikaw lang ang nagmamay-ari ng fingerprint na yan. Unique ka. Sabihin mo sa katabi mo, ibang klase ka. Praise God. Totoo, di po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kaya mababasa nyo sa Bible, it's not wise to compare yourself with other people. Never. Paul said it's not wise. Those who compare themselves with other people, not wise. Yung magkapatid, magkaiba. Kahit nga kambal, magkaiba. Yung kambal, merong isa naliligo, yung isa hindi. Kambal na ho yan. Magkaiba sila. Magkaiba sila ng paboritong pagkain. Magkaiba po sila. Yung magulang lang ang laging gustong pagternuhin. Ternong damit. Pero alam nyo, tanungin mo yung isa, masama ang loob. Ayaw naman niyang katerno eh. Kaya lang wala siya masuot dahil yun ang binili nung nanay o nung tatay. Terno. Dahil kambal daw, Later on, makita mo merong uniqueness. Merong isang bata, gusto lagi suot, sexy. Yung kita ang pusod. Meron isang batang gusto laging nakasaya, nakapalda. Anong gagawin natin dyan? Kitang-kita mo, unique sila. Merong isa, pume-perfect ng exam. Yung isa, pumapasa rin kahit pa paano. 1 to 10, yung isa nakakuha ng 10. Yung isa nakakuha ng 6. Pero pasado pa rin. Ano sasabihin? Mas magaling yung isa? Hindi. Meron ding lakas at galing tong isa. Itong isa, merong natural na leadership. Yung ate niya o yung kuya niya perfect ng exam. Tinatawag niya. At ang sabi niya, ganitong gagawin natin. Sabi mo, kinakausap yung kuya, ganito gagawin natin. Sa likod ka dadaan, guluhin mo sila, kukunin ko yung cookies sa ibabaw ng platera. Parang senador. Gumagawa ng mga distraction, gumagawa ng mga kalituhan, sapagat meron pala silang planong iba. Naintindihan niyo po, sino nakaisip nun? Yung nakakuha ng 6 points. Meron lumabas sa pag-aaral sa medisina, sa doktor. Ang mga magagaling na surgeon ay yung mga B student. B. Kasi yung A student magagaling, matatalino. Yung B student ang magaling na surgeon. Kasi yung A na student, talagang bago humiwa yan, ang daming studies. Ang mga B, hiwa ng hiwa. Kaya malakas ang loob ng mga B student. Hindi natatakot magkamali. Dahil pag nagkamali, the next time, mas magaling na siya. Dahil nagkamali siya, mula sa pagkakamali niya, gagaling siya. Kaya katagalan, magaling siyang surgeon. Dahil marami na siyang nadisgrasya.
O di ba kung magpapa-opera kayo, magpapa-opera ba kayo sa ngayon lang mag-o-opera? Sabi mo, Dok, magpa-opera ako. Ilan na na-opera mo? Ikaw pa lang. O di ba medyo nervyos ka? Dahil ginipig, pag-practicean ka nito. Tanungin mo, Dok, ilan na ang na-opera mo? Ay, nako, napakarami na. Kamusta? Patay lahat. Pero, ikaw lang ang kaisa-isang mabubuhay. I said that all to let you know, mga kapatid, walang sayang sa paghihintay. Kapag pinaghihintay tayo, maganda ang plano ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God. Hallelujah. So never ever compare yourselves with anyone. Kahit na kapatid mo pa. Magkaiba talaga kayo. Unique kayo dahil unique ang bawat isa. Practically, many believers today are living in seasons similar to Zechariah's. Some are praying for healing, praying for breakthrough, for provision or miracles. There are moments when heaven feels silent and nothing appears to be changing. Parang walang masyadong nangyayari. Yet grace reminds us that God is still working behind the scenes. Do you believe that? Even when we cannot yet see visible results. Naalala ko nung nag-aaral pa kami ni Pastor Joe sa seminary, isa sa mga pinaka mahalagang paperworks po niya, I remember this, is when heaven is silent. Inistorya niya puro yung kanyang karanasan nang siya'y magpa-opera ng kanyang thyroid. Nawala yung kanyang boses for more than a year. And heaven seems to be very, very silent. We prayed every day, every night, that God would restore her voice. Pero heaven seems to be very silent. Dumarating sa buhay natin po yan na parang napakatahimik ng langit. Hindi sumasagot. Alam niyo po ba ang diferensya ng last prophet of the Old Testament hanggang sa New Testament? The last prophet was Malachi. We talked about him last week. Pagpasok po ng New Testament, Matthew, from the time of Zechariah the priest, 400 years of silence. Wala pong tinig na nanggaling sa taas. Walang propeta, walang mensahe. Silence. 400 years of silence. Kung minsan kailangan talagang maghintay. Pero nang dumating ng tamang panahon, ipinanganak si John the Baptist, inihanda ang daan dahil ipapanganak ang dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Shout Amen! Amen! We must guard our hearts from bitterness, unbelief, and comparison during delayed season. Bantayan mo ang puso mo dahil lalabas yan, mararamdaman mo yan. Ikukumpara mo ang buhay mo kay ate, kay kuya, kay ditse, o sino man nakakatanda sa iyo, o kaya ikukumpara ang buhay mo kay bunso, o sa pinsan mo. At may mga magulang na hindi masyadong maingat para i-handle ito. Ikukumpara yung kanyang anak sa ibang tao. And that hurts. Ang sakit po niyan. Hindi lang magsasalita yung anak nyo, pero masakit na ikinukumpara siya sa ibang tao. And that is not very good. We must guard our hearts when that happens. Zechariah's story reminds us that God's timing is what? Unique for every person. You are unique. God's plan is unique
for you and for you alone. Can you say amen? Some promises unfold quickly, while others mature over time. But grace assures us that God is never late. Hindi po nahuhuli ang Panginoon. Nasa tamang panahon. Can you say amen? Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men. Yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Ano po ang backdrop? Eternity. When God works in your life, ang kanyang backdrop, eternity. What is eternity? Timeless. That is why you have to trust God's perfect timing. Pag tinignan kanya, tinitignan niya ang walang hanggan, naglagay siya ng walang hanggan sa puso mo. Hindi ho siya nag-ooperate sa orasan mo o sa kalendaryo mo. Nag-ooperate ang Diyos sa kanyang divine wisdom. Mula sa walang hanggan, nakikita niya ang kanyang magandang plano sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Grace teaches us to trust not only God's power. Can I say this to you? Also trust His wisdom and timing. Because God is wise and too wise to be mistaken. Can you say amen? Practically speaking, believers must continue serving faithfully even when fulfillment has not yet arrived. Kung di pa dumarating, maglingkod lang tayo sa Panginoon. Kung di ka pa gumagaling, maglingkod ka lang sa Lord. Kung hindi pa dumadating ang iyong partner sa buhay, di pa dumarating ang iyong asawa, di pa dumarating ang iyong anak, di pa dumarating ang promotion, di pa dumarating ang trabaho, wala pang breakthrough sa business, laging break even lang, break even. Wala pa tayong kinikita. Pero hindi ka ba natutuwa? Kahit wala kang kinikita, hindi ka nalulugi. Yung iba, lugi na. Ikaw tumatabla. Kahit papano, nasa iyo pa rin ang pabor ng Panginoon. At least, hintay-hintay lang ng kaunti. Dahil kung minsan, ang isang breakthrough lang na bigay ng Panginoon can catapult you to the highest position in God's perfect timing. Can you say amen? Zechariah continued ministering before the Lord even while carrying this appointment. Many years, wala po silang anak ni Elizabeth, pero hindi siya tumigil mag-minister sa temple. Pumapasok pa rin siya, nagseserbisyo pa rin siya. Tulad natin, magsimba ka pa rin. Maglingkod ka pa rin, magbigay ka pa rin. Umawit ka pa rin. Mag-worship ka pa rin. Kahit hindi pa dumarating yung katuparan ng hinihiling mo, sapagkat darating po yan sa tamang panahon. Can you say amen? Faithfulness in waiting seasons becomes the preparation ground for the next big season. You want the big season? Before it happens, there is what you call the waiting season. Bago dumating ang big time, John the Baptist, naghintay po sila. And it's worth the wait. Because the person, John the Baptist, the one they waited, is the one who prepared the way of the Lord. Can you say amen? Number one, grace moves you from disappointment to divine fulfillment. Number two, I'm starting to close. Grace restores your voice to speak praise. Sa Tagalog, ibinabalik ng biyaya ang iyong boses para bumigkas ng papuri. Like Zechariah, allow grace to turn your silence into praise. There are seasons when disappointment or delay can silence a person's heart. Pag na-disappoint ka,
na-discourage ka dahil sa mga delay, na tahimik ka na. Sobrang tahimik, hindi ka na nakikita sa simbahan. Sobrang tahimik, hindi ka na naglilingkod sa Lord. Tanungin ka, tsaka na, next time na lang. Wala ko sa mood, wala akong ganang magsimba. Bakit? Sapagkat merong disappointment at merong frustration. Sometimes, people stop praying boldly, stop worshiping freely, or stop speaking in faith because discouragement slowly steals their confidence. Wala nang kumpiyansa. Makikita mo nanlulumo, nanghihina, nanlulupaypay. Parang kung tawagin minsan, nanlalamig sa iyong emotion. Now let's look at the story of Zechariah. Luke chapter 1 verse 57 following verses. When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy. They shared her joy. Dumating na ang pagsisilang ng sanggol. Masaya ang kanyang mga kamag-anak, kapitbahay, para kay Elizabeth. Verse 59. On the 8th day, they came to circumcise the child, and they were going to name him after his father Zechariah. Yung kasi ang tradisyon noong unang panahon. Pagkaanak na lalaki, ipinapangalan sa pangalan ng tatay. So, isi-circumcise na po yung baby boy at ang gustong ipangalan ay Zechariah Jr. Sapagkat yun ang tatay. But his mother spoke up and said, "No, he is to be called John." Alam niyo po, nung sabihin ng Anghel Gabriel na magkakaroon sila ng anak ni Elizabeth, hindi naniwala itong si Zechariah. At bilang tanda na ito'y mangyayari, ikaw ay mapipipi. Natandaan niyo po, siya po ay napipi, hindi siya makakapagsalita. Kaya sign language lang ang kanyang communication o kaya pagsulat, at yun lang ang paraan ng communication ni Zechariah. So sabi ni Elizabeth, hindi Zacharias ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. They said to her, "There is no one among your relatives who has that name." Then they made signs to his father, sign language, to find out what he would like to name the child. So hindi sila magkasundo. Ayon sa kaugalian ng unang panahon, ang magbibigay ng pangalan ay yung tatay. Hindi po kapitbahay, yung tatay. Kaya tinanong, ano ba ang ipapangalan mo sa iyong anak? Verse 63. He asked for a writing tablet. Sabi niya, pakiabot nga yung aking iPad sa bagong salin. He asked for a writing tablet, and to everyone's astonishment, Zechariah wrote, "His name is John." His name is Yochanan. John. Yochanan. That is the Hebrew for John. Literally means grace. Kanan, grace. Yochanan, the Lord is gracious. Derivation of Yahweh, Yochanan. Kanan, grace. God of grace. Yahweh is gracious. Kaya ang pangalan ng baby ay hindi Zechariah Jr., kundi John. What happened? Verse 64. Immediately, his mouth was open, his tongue was loose, and he began to speak what? Now, look at the verse. He began to speak what? Praising God. Nang mabuksan ang kanyang bibig,
siya po'y nagpuri sa Diyos. From silence to praise. From silence to praise. When grace restores your voice, from silence to praise. When Zechariah wrote, his name is Yochanan. His mouth was open. He began to speak praises to God. Grace restored his voice, and the first sound that came forth was worship. Very important learning. In the same way, when we recognize that God is truly gracious through Christ's finished work, our hearts overflow with praise. Hindi ka dapat pinipilit magsimba. Hindi ka dapat pinipilit magpuri, maglingkod o magbigay as part of your worship. Yan po'y natural na ekspresyon ng pusong nakatanggap ng masaganang biyaya ng ating Panginoon. Pag natanggap mo ang grasya, bubukas ang iyong bibig ng papuri sa Diyos. His name is John. Immediately, his mouth was opened. Powerful. Very, very powerful. Practically, many believers today are living in silent seasons. Some have been silenced by disappointment in life, but grace is able to restore what pain attempted to silence. Yun pong sama ng loob, sipayo, hinagpis, pagod ng matagal na paghihintay, ay pinawi nang dumating ang grasya. Yochanan. His name is Yochanan. Pagsabi niyang Yochanan, pagsabi niya ng John, pagsabi niya ng grace, his mouth was opened. His tongue was loose, and he opened his mouth, and he began to praise the Lord. Kapag naintindihan mo ang grasya, magaang ang magpuri sa Panginoon. Palakpakan si Lord, magaang, madali, agad-agad. Shout amen. Grace restores your praise after pain, your worship after disappointment, your confidence after failure, your voice after silent seasons. Matagal ka na bang naghihintay? May mabuting balita ko sa iyo. Parating na ang hinihintay mo at ang iyong bibig ay mapupuno ng papuri, pagsamba at pagdakila sa biyaya ng Diyos. Shout amen. Like Zechariah, your next season may begin with restored praise, flowing from revelation of God's grace through Christ's finished work. When grace restores your heart, praise naturally flows. I want to say that again. When grace restores your heart, praise naturally follows. The more we understand God's grace through the cross, the more our hearts overflow with worship. Habang lumalalim ka sa biyaya, tumataas ang tore ng iyong pagsamba. Habang lumalalim ka sa kapahayagan ng grasya, lalong pumapaimbayog ang papuri at pagsamba. Ang tawag po natin dito, grace-driven worship. Ang pagsamba mo hindi palabas. Ang pagsamba mo hindi programa. Ang pagsamba mo'y udyok ng grasya. Ang driving force ng worship is the grace of God. Ang driving force ng iyong giving
is the grace of God. Not to get more from God, but you have been given so much more. That's why giving comes out naturally. Do you understand that? Worship comes out naturally. We call it grace-driven worship. Grace restores your voice to speak praise. Tell me why. Because the cross proves that God's goodness is greater than every silent season. Mabuti po ba ang Diyos? Mabuti po ba siya kahit wala tayong nakikita? Mabuti po ba siya kahit wala tayong naririnig? Pinapatunayan po ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Umaaraw, umuulan, kumukudlog at kumikidlat. Mabuti ang Panginoon sa lahat ng panahon. Shout Amen! Praise God. Let's see them again. Two things when grace moves you from silence to praise. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Number one. Grace moves you from disappointment to divine fulfillment. Mas malakas, sabay-sabay. Again. Number one. Grace moves you from disappointment to divine fulfillment. Number two. Grace restores your voice to speak praise. Now let me give you the life application. Number one. Keep believing while waiting for God's perfect timing. Huwag kang bibitaw. Hawak mo ang bit. Keep on believing. Never give up. Never say die. Never throw in the towel. Maniwala. At palaging maniwala. Like Zechariah, there are seasons when God's promises seem delayed and heaven feels silent, yet grace reminds us that silence does not mean abandonment. Hindi ho dahil may 400 taon ng katahimikan mula po kay Malakay hanggang sa New Testament ay inabandona na sila ng Diyos. No, not at all. Hindi ko mo wala ka naririnig, nararamdaman, pinabayaan ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan at di ka niya iiwanan kailanman. While Zechariah waited through years of silence, God was already preparing something far greater than he could imagine. What is that? The birth of John the Baptist, the forerunner of Yeshua HaMashiach. Scripture reminds us that there is a right time for everything under the sun. And God makes everything beautiful. Tell me when? In its time. Ecclesiastes 3:1 and Ecclesiastes 3:11. In the same way, God's grace still working behind the scenes. Even when nothing appears to be happening, we can rest in the assurance that God's timing is always purposeful and perfect. Purposeful and perfect. Because God is a God of purpose and He is a God who is perfect. Can you say amen? Amen. Number two, I'm starting to close. Speak praise when the wait is over. Speak praise when the wait is over. Like Zechariah, there are seasons when prayers seem delayed and God's promises appear silent. Merong ganyang mga panahon, tulad ng kay Zechariah. Yet when God's appointed time arrived, Zechariah's silence turned into what? Praise. From silence to praise. The first words that came from his restored voice was praise to God. Nawala ang kanyang boses, pero nung ibalik ng Panginoon ang kanyang boses, ang lumabas sa kanyang bibig ay
ay papuri sa Diyos. In the same way, grace reminds us that God's still working behind the scenes. And when His perfect time comes, and it will surely come in His perfect time, what once caused tears can become a testimony of praise. We can trust that God makes everything beautiful. And tell me when. In His time. Do you believe that? Can you say amen? Let's see them again. 2 life application. Malakas, sabay-sabay. Ready? Let's read them out loud. Sit up straight and fasten your seat belt. This is the touchdown. Ready? Number 1. Keep believing while waiting for God's perfect timing. Number 2. Speak praise when the waiting is over. And the big idea is, in Christ, my next season is coming. Again. In Christ, my next season is coming. And I have a news for you. Your next season is where grace moves you from silence to praise. From silence to praise. Can you say amen? Of course, we do not want to end this broadcast without giving the opportunity to receive Jesus today and be saved. Especially those of you who are watching this broadcast. And also, the people who are here in this sanctuary. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mata, iyuko ang ulo. Mananalangin po tayo ng pagtanggap. Ariin mo na ito isang personal mong panalangin. Lalo na kung ito'y gagawin mo sa unang pagkakataon. Manalangin po tayo. Sumunod tayo sa panalangin ito, Panginoong Jesus. Ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob man ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo ng gabing sa pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating gawin.
Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Inanyayahan ko po kayo na itaas natin ang ating dalawang kamay. Pikit ang ating mata at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon nang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Ang next season ng inyong life where grace moves you from silence to praise. Palakpakan natin ang Panginoon. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you. Thank you so very much for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!